May bisita daw dumating pa. May bisita dumating. Pero nauna tayong bisita dumating ha. Joke lang. Doon sa tabi ni Papa. Ay, dito ka, ano, kumusta ka? Bian. Tinis mo kami na hindi dalawin doon ha. Kaya kami na lang ang pumunta dito. Hindi ka man nagbe-bless na. Oo, please ka muna. Pwede ka sa si Bita. Sige po, tayo ay magsimula na po para marami tayong matutunan patungkol po sa salita ng Diyos. Sister, hindi ka ba manalangin muna tayo? Yan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pag-isip palagi namin, O Lord, na pinakita mo na kung gaano makabuti sa mga buhay namin ang pagpapala mo ay sagana, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon, na makarating kami, O Diyos, upang ikahayag, Panginoon, ang iyong mensahe. Salamat, O Lord, sa mga anak mo makikinig, Panginoon, at tulungan mo, Panginoon, na umali lamang ang iyong presensya, Panginoon, Hallelujah. sa kalagitnaan namin, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na makinig sa Panginoon upang marinig, Panginoon, ang mensahe mo. Gamitin mo po kami, Panginoon, upang maipahayag ka, Panginoon, ang iyong salita na nagbibigay ng lakas, ng lakas sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, na nawa, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, na makilala Thank sa you, Lord hapon na ito. Jesus. Ikaw lamang po ang maitaas, O Yes, Diyos. Lord God. Nawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Ikaw po ang mamulat sa aming mga buhay. Ikaw po ang makilala, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil kahit na malayo, Panginoon, ay tinulungan mo kami makasunod sa iyo, Panginoon. Amen. Tinulungan mo Yes, ang aming mga hallelujah. buhay, Panginoon, upang makilala ka pa, Panginoon, ng mga taong puhaw, Panginoon, na gustong makilala ka pa, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, Diyos. Ikaw lamang po ang madakila sa bawat isa. Ikaw lamang po ang mataas sa hapon na ito. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa. Ako po si Pastor Salvi sa from Limay po. No? Nandito kami dahil sa kay Huwag ka na Papa magpaiyak. Tuloy mo na. ayan, sige. Tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Tinanong ko po kayo kanina sa ating pagiging Kristiyano, ano ba ang pinakamahalaga kung bakit ang isang tao ay nagsisimba? Yun. Ano ba talaga ang tinutumbok o ang pinaka-importante kung bakit ang tao ay nagsisimba tuwing araw ng linggo? So sabi niyo po kanina, para matugunan ang lahat ng ating pangailangan. Tama ba? Tama ba? Yan. Matugunan ang lahat ng ating pangailangan, kailangan natin magsimba, lumapit tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang awa na sa Kanyang habag para yung ating pangailangan araw-araw ay Kanyang ibigay. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay salita din ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo lalayo dahil isa lang naman po tayo ang ating pong kinikilalang Panginoon. Huwag walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa aklat ni Matthew at sa aklat ni Marcos, sa aklat ng Lucas, naitala po dito ang isang binatang mayaman. Tingnan natin sa isang binatang mayaman kung ano ang pinahangad niya sa buhay. Pakibukas sa Matthew chapter 19, verse 16. Pakibukas po sa aklat ng Marcos at sa Luke. Ayan. Sa Marcos chapter 13, verse 17. Sa Lucas, tingnan natin, chapter 18, verse ayan, 18. Lucas chapter 18, verse 18. Pakibasa muna sa Matthew. Matthew 19 verse 16.
Ang binatang mayaman, may isa namang lalaki nang lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Amen. Yan, yan lang po. Ano sabi diyan? May isang mayamang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ang kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So, sa Marcos naman po, tingnan natin. Marcos, chapter 10, verse. Tandaan nyo po yun ha, may isang mayamang lalaki, binata, nagtanong sa Panginoong Hesus kung ano ang dapat niyang gawin para po magkamit ng buhay na walang hanggan. Marcos chapter 10, verse 17. Basa. May isang pinuno ng bayan. Nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay ng pangalaman? Yun. So, inulit po ulit. Ito pong tatlong account na ito po yung tinatawag na gospel. So, dito po ay sa Matthew, sa Marcos, sa Lucas, parehas po nilang na-encounter ang Panginoong Jesucristo sa panahon na yun. Kaya po dito na itala. Bakit po tatlong beses na itala ito? O, pakibasa mo. Yan, yan. Basahin mo. Wala. Sige, basa. Wala nakikita mo. Sige. Pakibasa sa ano? May isang pinuno ng bayan nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ayan po yung ating pong pag-aaralan. Buhay na walang hanggan. So bakit po siya naitala sa tatlong aklat? Kay Matthew, kay Marcos, kay Lucas. Bakit po naitala ang mga ito? Ibig sabihin, kapag may isang bagay ka na pinaulit-ulit sabihin, ano po ibig sabihin nun? Napaka-importante pagka paulit-ulit mong sinasabi sa ating mga anak, huwag mong gawin yan, anak, huwag mong gawin yan. So, napaka-importante na matutunan ng ating mga anak. Ganon din po dito, mga magulang po at mga kapatid, napaka-importante sa bawat mga Kristiyano ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung naniniwala po kayo kung may kaluluwa tayo, so ang kaluluwa po natin, kung naniniwala din po kayo ay mayroong impyerno, kung naniniwala din po kayo ay mayroong langit, so ang pinakamahalaga sa ating mga tao ay maligtas ang ating kaluluwa. Kaya po ang isang lalaking mayaman na may tungkulin sa bayan, imagine po yun, mayaman, binata, may tungkulin sa bayan. Nagtanong kay Jesus, ano ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Kaya po yung tinanong ko kanina kung ano ang pinaka-sintro ng pagsisimba. Kaya sabi niyo po kanina ay para matutunan ang araw-araw. Pero po ang totoo, ang katotohanan, mga pari, mga pastor, mga ministro, isa lang yung tinatapos yan, maligtas ang ating kaluluwa. Kapagkat marami na tayong narinig o naintindihan o napapanood man sa mga palabas, mayroon po talagang impyerno at mayroon po talagang langit, buhay na walang hanggan. So ang nais po ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay maligtas. Yan po ang kahalagahan kung bakit tayo ay nagsisimba tuwing linggo. Para po makamtan natin ang kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ngayon, yun po ang paksa ng ating pag-usapan. Dito po tayo ngayon. Ito po ang verse na ating pong pag-aaralan. Nawa po ay maintindihan natin ito mabuti. Dito po sa John 3:16, sabi po dito sa John, na
atin pong pag-aaralan, kayo po ba pag nagsisimba may dala kayong ba? Pero marunong naman po magbukas ng meron kayong Biblia pag nagsisimba. Ayan. So, familiar niya sa inyo yung John 3:16. John chapter 3 verse 16. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pag sinabi kong gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit anong klaseng tao, kasalanan, mabuting masama, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya sa bawat tao, sa bawat isa. Anuman ang iyong kalagayan sa buhay, mahirap, mayaman, o anuman ang estado mo sa buhay, ay minahal ka ng Diyos. Ayan. Minahal tayo ng ating Diyos. Tuloy natin. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin ay pinatunayan ngayon at ibinigay niya nga ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Pinatunayan ng Diyos Ama na mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak? Ituloy natin. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Balikan natin sa 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya babalik pa sa pinag-iba. ay hindi mapahamak. Ano po yung unang kanina sa kayaman? Buhay na walang hanggan. Very good. Dahil hindi masumpungan ng lalaking mayaman, binata, ang buhay na walang hanggan, kaya lumapit siya sa Panginoon. Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinabi niya sa Panginoon. Ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ang ating buhay, kaya niya tayo minahal. Kaya minahal tayo ng Panginoon dahil marami tayo pagmamahal. Kaya bibilisan natin ang salita. Minahal tayo ng Diyos dahil tayo kulang-kulang. Wala tayo rin. Kulang sa pagkain. Kulang sa pera. Kulang sa pagmamahal. Ngayon, sino ang makutulong? Lalo na sa kaligtasan. Sino ang makutulong? Sino ang makutulong? Padala mo lang sa ating pamilya. may iwan mo. Sige pa. Dahil po marami tayong pagkukulang sa Diyos, hindi ba tayo ay mapapahamak, ngunit minahal tayo ng Diyos para po saluhin ang ating mga kasalanan para hindi tayo mapunta sa apoy ng impyerno. Sabi dito, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Alam mo ba ito ang sumampalataya? Alam mo ba ito sumampalataya? Ang pananampalataya mo, naniniwala ka sa magagawa ng Diyos. Halimbawa, hirap tayo ngayon sa buhay. Lahat ng nagawa tayo ng Panginoon. Pero umasa ka sa Diyos at naniniwala na ito ang tao. Marami yung Kristiyano naniniwala sa Diyos. Pero walang pananampalataya.
Kaya po kung tayo po, sabi dito, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, tiyak ang ating kaligtasan. Kapag ka naniniwala ka sa Diyos, lahat ng sinabi ng Panginoon, kailangan paniwalaan mo. Pag sinabing magsimba ka, magsimba ka. Pag sinabing manalangin ka, manalangin ka. Pero kung hindi natin ginagawa yon, ibig sabihin, naniniwala ka lang sa Diyos, pero hindi ka sumasampalataya sa Diyos. Oo, walang nagawa. Ilang beses kayo na inanalangin sa isang araw? Marami. Sa umaga at saka sa gabi. Yun po ang tawag dyan. Kapag ka naniniwala ka at sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang plano ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Sa bawat nagsisimba, kaya ka nagsisimba, hindi lamang para tugunin ang ating pagkain araw-araw, para hindi lamang magkaroon tayo ng pera. Kaya po tayo nagsisimba, sumasamba sa Diyos dahil naniniwala tayo sa Diyos. Sumasampalataya tayo sa Panginoon. Para po yung ating pananampalatayang iyon, yun po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Langit po yun, hindi impyerno. Kapag ka sumasampalataya tayo sa Panginoon, hindi tayo makakagawa ng mga bagay like ng pagmumura, pagsisinungaling, pandaraya, mga sakim, yung mga kasakiman, yung mga yon. Kapag ka ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, wala yung mga bagay na yon. Pero kung ginagawa mo yon, hindi ka sumasampalataya sa Panginoon. Naniniwala ka lang sa Diyos. Naniniwala kang may Diyos. Pero ang totoo, hindi ka sumasampalataya. Dahil po ang sumasampalataya ay paniniwala sa totoong Diyos at hindi mo nagagawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Tiyak ang kaligtasan. So kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nagmumura, kung ikaw ay nandaraya, kung ikaw ay yung bang madamot, yung sakim, ayan, sa lahat po ng mga uri na mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon, ayaw po ng Panginoon yan. Ngayon, kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, ang lahat ng yan ay mawawala sa atin. Yun po yan. Ang tawag dyan, pananampalataya. Pero kung ginagawa pa natin ng mga bagay na yan, hindi po pananampalataya ang tawag doon. Ang tawag doon ay naniniwala ka lang sa Diyos. Kaya po kapag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, mawawala na yung pag-inom, mawawala na yung paninigarilyo, mawawala na yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. So, matitiyak sa ating sarili o mga personal na buhay na tayo nga ay sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi dito, hindi ka na mapapahama kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga nilikha. Ang gusto ng Diyos ay madala niya sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Kung hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para yun ang magbago sa ating mga buhay. Kaya nga po marami tayong pagkukulang. Kung tatanggapin natin at paniwalaan ang Panginoong Jesucristo, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ang Diyos ang gagawa noon sa buhay natin. Pag sinabi natin, hindi ko na maiwasang magmura dahil ito ay nakalakihan ko na, hindi ko na maiwasang hindi manigarilyo kasi nakalakihan ko na, ibig sabihin po, hindi natin kaya talaga baguhin ang ating sarili. Kaya po, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang siya ang magbago sa ating mga puso. Mga pusong punong-puno ng mga
pagsisinungaling, mga pusong puno-puno ng mga inggit, galit, puot. Ang laman ng ating pusong iyan na hindi natin kayang baguhin, ang Panginoong Jesucristo ang babago. Siya ang magbabago. Kaya nga marami tayong kakulangan na hindi na madali ko kasi maglinis pagkalinggo ng umaga, pupunta ka sa simbahan, then pagkatapos pag-uwi mo, nagmumura ka, pagdating na naman ng linggo, magbibihis ka na naman, maliligo, pupunta ka na naman sa simbahan, pag-uwi mo, magmumura na naman, at magsisinungaling, magbibihis ka na naman ulit, pupunta ka na naman sa simbahan, pag-uwi mo, awayin mo yung asawa mo, sisinghalan mo yung mga anak mo, kaya bang baguhin? Walang kabagay-bagay, bigla-bigla nagagalit. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kaya po sa ginagawa nating pagsisimba, mayroon po talagang tayong hinahangad sa ating mga buhay. Sa bawat punta natin ng simbahan, kung saan ka man pumuntang simbahan, sa bawat punta doon, hindi lamang nagpapakita sa kapitbahay na nagbihis ka, naligo ka, tapos pupunta ka ng simbahan para bang pinapamukha mo sa kapitbahay na nagsimba ako, kayo hindi. Pero pag uwi naman, ganun din naman, hindi nababago ang buhay. Kaya pagka hindi nabago ang buhay, walang pananampalataya sa Panginoon. Mukha lang, may pananampalataya pero wala talaga. Hindi nabago Kaya po sa born again Christian, marami pong mga born again Christian na simbahan, kailangan pagka nagsimba ka diyan, kailangan mabago. Kung ikaw ay nagmumura, kailangan huwag ka nang magmura. Kung ikaw ay ninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo. Kung ikaw ay nagiinom, huwag ka nang magiinom. Kaya bang baguhin? Hindi kayang baguhin. Kaya kailangan mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga binigay ng Diyos Amay. Para yung hindi mo kayang baguhin, ay babaguhin niya. Ganun po ang nangyari sa amin. Kaya po kami nagsama-sama dahil hindi naman po kaya nilang baguhin yung kanilang sarili. Lalo na ako. Malainom, malahubog. Madalang lang naman. Pero pag nalasing naman, ayun, nangaaway. Dahil po sa salita ng Diyos na aking tinanggap at pinapaniwalaan na habag ang Diyos Ama at pinadala niya ang kanyang buktong na anak at aking pinaniwalaan at sinampalatayanan, kaya naman po nabago ang aking buhay. Hindi po kaya talagang baguhin yung aking buhay. Tagal na rin po ako nagsisimba. Siyempre, nung nabinyagan ako doon, lagi ako nagsisimba. Kasi iniiwan ko yung pamilya ko, nagsisimba ako. Pinapamukha ko sa kanila, nagsisimba ako, kayo hindi. Pero ang totoo, pag-uwi, nag-inom. Ang totoo, pag-uwi, nagmumura. Ang totoo, pag-uwi, nagagalit sa mga anak. Sabi ko, Lord, sino ang magbabago sa akin sa kalagayan kong ito? Di ba sabi doon sa Roma, kahabag-habag ang aking kalagayan. Sino ang magbabago nito? Hindi ka kayang baguhin ng asawa mo, hindi ka kayang baguhin ng mga anak mo. Ay, yung mga anak natin, mga nanay, hindi na natin sila kaya. Oh, yung mga bagong mga silang ng mga anak ngayon. Oh, iba na po yung mga bata ngayon. Dati po pagka pinaswitan po ako ng nanay ko nung bata pa ako, kilala ko po yung paswit ng nanay ko tsaka yung papa ko. Kilala ko. Kahit na pag pumaswit dito at narinig ko doon, naku, paswit ng mama ko yun patay na naman ako dito. Lalo na kung panay paswit, hindi pa lumilitaw. Ay, tiyak, sasalubong sa yung pamalo. Ito pa isa, pag dinilatan ka ng mata, halimbawa ganyan, natatanaw ka ganyan. Pag dinilatan ka ng mata ng nanay mo, ay, tumakbo ka na pauwi. Humanap ka na ng pintuan na hindi mo siya masasalubong. Ngayon pa? Ngayon, dilat na yung mata mo, yung anak mong dinidilatan. Mas dilat pa sa'yo.
pasweet ka ng pasweet, paus ka na, yung anak mo nandiyan lang sa harapan mo, hindi nagre-respond. Uy, ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Ayan po. Iba na po ngayon ang panahon. Sorry Sorry lang tayo no. Magkaibigan lang ba tayo? Ayan. Yan po ang panahon ngayon. Kaya po kung walang Kristo sa puso ng isang tao, walang pagbabagong magaganap sa buhay. Kailangan tanggapin ng Panginoong Jesucristo na siyang babago sa ating mga buhay. Doon lamang po mababago tayo. Matanda na aabutin tayo ng uugod-ugod sa pagsisimba kung hindi naman nababago yung ating mga buhay. Impyerno din ang kababagsakan natin. Dahil ang lahat ng mga sinungaling at mga mandaraya ay itatapon sa naglalagablab na apoy. Yun po ang sabi ng Biblia. Ang lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, itatapon sa naglalagablab na apoy. Lalakasan ko lang po yung boses ko para matalo natin sila. Hindi po ako nagagalit, nilakasan ko lang para hindi mapukaw ang inyong attention doon. Maganda naman ang kanta. Yan. So yun po mga nanay. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay maniwala sa kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula Limay hanggang dito, pinadala po kami ng Panginoon upang ang salita ng Diyos ay inyong marinig. Bakit nga ba pupunta pa kami rito? Marami din namang tao doon. Kaya nga, wala kaming magawa. Kung pinapapunta kami dito, talagang pupunta para lang sabihin ang magandang balita ng kaligtasan. Nay, kaya po mapalad ang tahanang ito na tumanggap sa salita ng Diyos. Amen. Dahil tinanggap nyo na po ang kaligtasan mula sa Panginoon. Hallelujah! Kaya po pag alis namin mamaya-maya, manampalataya na po kayo sa Panginoong Jesucristo. Ang inyo pong pagkakilala dati, dagdagan nyo na po ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo para po hindi mapunta tayo sa kapahamakan. Sabi po dito, kapag ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, hindi ka na mapapahamak. Ibig sabihin, may kapahamakan talaga. Alin ang mapapahamak sa atin? Yung ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay dadalhin sa apoy na naglalagablab. Ano po ang dapat natin gawin? Maniwala upang ang ating kaluluwa ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po itong ang inyo pong narinig, kaluluwa, kung inyo pong papahintulutan pagbalik namin, pag-uusapan natin yung kaluluwa. Ang dami pa po natin pag-uusapan. Totoo bang may buhay na walang hanggan? Totoo bang may impyerno? Totoo po. Ipapakita po namin sa inyo sa pamagitan po ng Biblia. Kaya po lahat ng aking sinasabi, nasa Biblia po yan. Kung inyo pong tatandaan, sabihin niyo po sa akin, Pastor, sinabi niyo may kaluluwa, o pag-usapan natin kaluluwa. Pag-usapan po natin yung kaluluwa. Sinabi niyo po, yung mga masasama ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Pag-uusapan po natin yon. Mga masasama ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Yan po sa Biblia. Kaya papaalala nyo lang sa akin dahil kung anong gusto nyo pag-uusapan mula sa Biblia ay atin pong pag-uusapan. Kaya po, marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Ang mabuting balita ng kaligtasan sa tahanang ito ay naganap. Kailangan na lamang po natin maniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat po sa inyong pakikinig. At yung aking pong mga kasama ko pong naglilingkod sa Panginoon, baka po meron kayong gusto pang idagdag sa atin pong pinag-aralan, ay sabihin nyo na.
Meron po ba kayong naiintindihan? Please, talog kayo po. Kayo na, may naiintindihan kayo? Kasi kung wala, babali ka natin yun. Joke lang po. Ayun, maraming salamat naman po at meron kayong naiintindihan. So ano nga po naiintindihan nyo na yun? So kailangan maniwala at manampalataya sa Diyos. Yung totoo mula sa ating mga puso. Dahil po kapag naniniwala lang tayo sa Diyos na mula sa ating muso, hindi sa puso, ay hindi po tatanggapin tong muso. Kasi po yung muso natin, nagsasalita ito ng oo ngayon, pero bukas, hindi. Di ba, Nay? Minsan tumatamo tayo ngayon, tapos bukas, ay hindi pala. Sasabihin mo sa kausap, ay hindi pala. Ganun po kasi yung ating bibig. Madaling magsalita pero madaling magbago. Kaya po ang hinahanap dito ng Panginoon, yung paniniwala sa Kanya, hindi lamang muso kundi pati puso. Mula sa puso, sinasabi ng ating bibig na naniniwala ka at sumasampalataya sa Panginoon. Mula sa puso, sinasabi ng bibig, yun po ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ayun, sinanay. Buhay na walang hanggan. So, naniniwala mo ba kayo sa buhay na walang hanggan? Yun. Maganda po yung naniniwala tayo sa tanong mga tanong na kasulat sa Biblia. Kahit hindi natin nakikita, kung naniniwala ka, mas maganda. Dahil tiyak ang kaligtasan. Pero kung hindi ka naniniwala sa buhay na walang hanggan, tiyak ang kapahamakan. Paano mo nga kasi paniniwalaan kung hindi, paano mo nga masasabing may buhay na walang hanggan kung hindi ka naman naniniwala? Kayo na yun, buhay na walang hanggan. So, sa susunod po natin, pagtagpo kung inyo pa po kaming tangkapin, buhay na walang hanggan at impyerno ang ating pag-uusapan kung saan ito matatagpuan. Kaya salamat po sa bawat isa sa inyo na hanggat mayroong pang pagkakataon na tayo po ay nakapag-aral sa salita ng Diyos at pinaniwalaan natin ang kanyang salita dahil ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Yun po yun, nakalagay sa Juan, sa John. Kaya po ang naniniwala sa salita, naniniwala sa Diyos. Ang naniniwala sa Diyos, kailangan maniwala sa salita. Amen. Praise the Lord. Okay po mga kapatid, kayo na. Ay, ito pala, sir. Ano bang natutunan ka ba sa salita? Marami pa. Buhay na walang hanggan. Naniniwala ko sa buhay na walang hanggan. Ikaw ba'y papunta roon? Amen. Papunta ka ba? O hindi pa lang. Ay, maliwanag naman, kapag sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na mapapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinulat, tinuha. Tingnan natin para maging malinaw lang. Sa Juan chapter 3 verse 16, sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang tinutukoy po dito, yung Diyos Ama. Sa sangkatauhan, ibig pong sabihin ng sangkatauhan, sa bawat may hininga, sa bawat na kanyang nilikha. Sangkatauhan, isang katauhan, sangkatauhan, sangkatauhan. Ibig sabihin po niyan, sa bawat isa sa atin. Yun po yung sinasabi dito sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Maniwala at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon pa lang,
Maniwala ka na sumampalataya sa Panginoon, tiyak ang iyong kaligtasan. Yan. Ikaw, sir, ano yung may natutunan ka ba? Ha? Siyempre, may katabi tayo. Kaya naman kung magkatabi tayo, lakas pa ng boses ko, tapos wala ka pang natutunan. Anong natutunan? Yun. Kung halimbawa lang, wag naman sana, ano, at lahat naman talaga tayo ay magpunta sa ganon. Saan ka kaya papunta? So, wala ganun lang. 50-50! 50-50. Walang sure, walang kasiguraduhan. Nagsasabi lang. Ngayon, uulitin ko na naman ulit to. Babasahin ko na naman ulit. Huwag kang 50-50, wala kang pupuntahan doon. Kailangan, pag alis namin, kailangan matutunan mo na ito. Pag naniwala ka at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito po'y matatagpuan sa John 3, verse 16. John chapter 3, verse 16. Kung mayroon po kayong Biblia sa inyong bahay, puntahan niyo po yan, basahin niyo po yan, at ipapaliwanag po yan sa atin ng banal na Espiritu. Ang mayroon pong banal na Espiritu ay nakakaunawa sa kanyang salita. Kaya pag-aralan ulit natin yan, dami pa, banal na Espiritu. Ayan. So yun, pag-alis namin, paniwalaan mo, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso at magsasalita ka kung saan ka man nandoon na manalig ka at manampalataya, hindi ka na mapapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko tanong, saan ka kaya pupunta? Ha? Kung sakali man, huwag naman sana muna ngayon dahil bata ka pa, marami ka pang gagawin sa mundo, marami pang mga babaeng magkakagusto sa'yo. Halimbawa, saan ka papunta kung ikaw ay darating ng panahon? Ha? 50-50 pa rin. So, ibig sabihin, hindi mo talaga naiintindihan at naunawaan. Magkatabi pa naman tayo. Aabutin ako ng gabi dito, papapaliwanag dito. So, ayun po, mayroon po talagang ganon, mga magulang ko, mga kapatid, mga kaibigan. Pero po, pagka ikaw ay tinanggap mo ang banal na Espiritu ng Panginoon, yun po ang magpapaliwanag sa iyo. Kaya darating po ang panahon, pagbalik po namin dito, ang banal na Espiritu, kung ano yung trabaho nito, yun po ang nagpapaliwanag sa atin. Yun po ang nagpapaunawa sa hindi natin lubos maunawaan at maintindihan ang mga bagay-bagay dito sa lupa. Kaya po ang mga bagay na hindi natin maintindihan patungkol sa Diyos, kaya nga po ganun lang po yung ating ginagawa sa pagsisimba. Magsimba sa linggo, sa susunod linggo hindi, magsisimba sa linggo, sa susunod linggo hindi. Para bang kabuti, lulubog lilitaw sa simbahan, ay paano nga mababago yung buhay kung lulubog lilitaw, hindi maintindihan ang aral na itinuturo ng mga pari at ng mga ministro at ng mga pastor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ngayon ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Kung ito po ay inyong pinaniwalaan at pinanampalatayanan, buhay na walang hanggan ang mayroon po kayo ngayon, nanay. Salamat sa Diyos dahil narinig niyo pa ang magandang balita at natanggap niyo pa ang buhay na walang hanggan. Salamat. Pagpalain po kayo na ito. Mayroon po kayong tanong. At dito na po tayo magtatapos. Tayo po muna na lang. Meron po kayong gustong tanungin. Meron po kayong nais sabihin.
Ah? Ay, sa susunod na lang. Huwag niyo damihan, ha? Baka hindi namin kayang... ako po na hindi ako sumasagot batay sa aking karunungan. Pag sumagot po ako na, ipapakita ko sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya pag ang tanong niyo po ngayon halimbawa, hindi ko po siya sasagutin batay sa aking sarili. Pero kung mayroon po akong alam sa salita ng Diyos na akin pong natatandaan, yun po ang ibibigay ko sa inyo. Kayo po na, meron kayo pong gustong sabihin? Meron kayong gustong ito, sir. Ito, may tatanong to. Yan. Yan. Okay po, kayo po meron gusto ko yung sabihin? Praise the Lord. No? Salamat sa Lord kasi itinuturo niya sa atin tamang lahat. Kasi sa totoo lang po talaga, walang relihiyon na makapagdiligtas sa atin. Kaya po ang itinuturo sa atin ay ang pangalan ni Hesus Kristo. Dahil siya lamang po ang tamang daan, ang tunay na daan at wala nang iba. Kaya kung sino man po yung mananampalataya, maaaring sa ngayon, hindi nyo pa po lubos na maunawaan yung pagsampalataya. Pagdating po ng ilang mga panahon, ng mga ilang araw, may sasagot na po natin mga 100% po. Pero sa ngayon, naunawaan po ng bawat isa sa atin na tayo po ay nasa proseso ng pakikinig ng salita ng Diyos. At later on, kung paano po kami unti-unting pinaliwanagan at natutunan ng salita ng Diyos, doon po dumating sa buhay ang kaligtasan. Kaya masaya po kami na mga taga-GFC, amen. At sa akin po pagtatapos sa atin, Arlene, may sasabihin na tutunan niya. Ay, nga pala! Ikaw ba'y nakikinig? Ako. Anong meron ka namang natutunan? Ay, pakishare mo nga. Yung hindi habang panahon nasa dilim ka. Kasi may liwanag. Amen. Kaya may gabi, may araw. Kasi kung magpapatuloy ka sa dilim, hindi ka pero pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, nasa liwanag ka na, huwag mo lang hayaan bumalik ka pa sa iyo. Amen. So, ang lalim nung kapatid, ang tinutukoy po niyang dilim yung mundo at ang tinutukoy niyang liwanag si Kristo. Amen. Lalim nun. Pang hindi ko na-apot ka agad yun, Tayo po ay manalangin, mga magulang po at mga kapatid. At tayo po ay yumuko at pumikit, mag-consensus lamang po tayo sa mga gawa ng sanlibutan at labanan po natin ito mga kaibigan at mga magulang po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na nahayag po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, binuksan mo ang aming isipan, binuksan mo ang aming puso upang ang salita mo, O Diyos, ay aming marinig at aming maunawaan. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon, dahil Ikaw lamang, O Diyos, ang nagbibigay ng liwanag sa aming madilim na kaisipan. Ikaw lamang po ang nagbubukas sa sarado naming puso, Panginoon. At ngayon, O Diyos, lubusan naming naintindihan at naunawaan ang iyong salita. Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong bugtong na anak na ibinigay mo upang aming sampalatayanan, Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, sa kanila pong pag-isa, sa kanilang pagbubulay-bulay, patuloy kang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Ipaunawa mo pa ang hindi pa lubusan nilang maunawaan. Ipaintindi mo po, Panginoon, ang lubusang hindi pa nila maintindihan ang patungkol sa iyong mga salita, patungkol sa kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa aking mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid na nandito po sa lugar na ito. Ikaw po ang magkaloob sa kanilang mga pangailangan araw-araw, O Diyos. Lord, salamat po sa aming pag-iulay. Patuloy nilang damhin, baunin, unam-namin ang mga salita na kanila pong narinig, na kanilang tinanggap. Patuloy ito ang magbukas sa isipan, sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga inanyayahan namin na hindi nakarating. Patuloy mo silang ingatan at pagpalain. At sa aming pong pagbabalik, O Diyos, kung iyong luluobin, Panginoon, mangyayari ang iyong kalooban sa tahanan ito, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon.
Ngayon pa lamang, O Diyos, nagsisimula ka na sa tahanan ito. Amen. Manghari Lord, ang hallelujah. pag-ibig, Salamat. pagmamahalan, pagkakasundo-sundo at pagkakaisa, Panginoon. Sa tahanang ito, dinideklara namin ang pagpapala Amen. ay sumagana sa tahanang ito. Pagmamahalan, pagkakaisa at pagkakasundo. Mula sa iyo, Ama, sa iyong buktong na anak na si Jesus, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nay, Salamat sa inyong pakikinig. Salamat.